na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga illegal na paraan. Noong 2018 na may caption, Malacanang Fires Deputy Ombudsman Carandang. Ang kopya ng naturang report ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay bilang Annex G. Ang mga kopya ng mga summary ng mga transaksyon ng bangko ni Sara Duterte, Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte at ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia kasama ang kanilang anak na si Kitty Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex H, H1, H2, H3 at H4. Batay sa mga nabanggit na records, nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ang common law wife ni Rodrigo Duterte na si Hanilet Abansenia, kasama pa ang kanilang anak na si Kitty Duterte, ang mga kapatid niya na si Pulong Duterte at Baste Duterte ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga na mga cashier's checks o personal checks mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, nakilala rin bilang Samuel Uy, gaya ng mga sumusunod. On March 17, 2011, nakatanggap si Sara Duterte ng 7,440,846.07 pesos mula sa drug lord na si Sammy Uy. Noong 25 October 2011, nakatanggap muli si Sara Duterte ng kaparehas na amount na 7,440,846.07 mula sa drug lord na si Sammy Uy. And after 6 months, nakatanggap muli si Sara Duterte, April 24, 2012, nakatanggap si Sara Duterte ng parehas na amount, 7,440,846.07. Ang total na tanggap ni Sara Duterte mula kay drug lord na Sammy Uy ay 22 Excuse me, million. Senator Trillanes. Yes. Sandali lang po. Meron lang pong... Ano rin na? Please continue po. Okay. Ang total po na natanggap ni Sara Duterte mula dun sa drug lord si Sammy Uy ay 22,322,538.21 habang mayor siya ng Davao City. Very good po. We were just about to request po na i-flash na sa screen. Sir We were Daniel. just about to request po sana to flash sa screen yung matrix, pero ito, naka-flash na po. Thank you. Thank you. Please proceed, Senator Trillanes. Si Rodrigo Duterte naman nakatanggap din ng 7,440,846.07 kaparehas nung kay Sara Duterte mula kay Sammy Uy noong 22 October 2012. Nung 04 April 2013, muling nakatanggap ng pera si Rodrigo Roa Duterte ng 7,440,846.07 mula kay Sammy Uy. Ang total na tanggap na Rodrigo Duterte ay 15,656,692.14. Ito po ay mga manager's checks mula kay Sammy Uy. Kay Sebastian Duterte naman, noong 09 March 2011, nakatanggap si Baste Duterte ng 10,316,591.18 pesos mula kay Sammy Uy. Again, noong 25 October 2011, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,592.68. Noong 23 April 2012, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng parehas na amount, 10,316,592.68 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap muli si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,591.18 pesos. Noong 10 April 2013, nakatanggap si Baste Duterte mula kay Sammy Uy ng 10,316,591.18 pesos. So ang total na natanggap ni Baste Duterte mula sa drug lord na si Sammy Uy ay 51,582,958.80 pesos, all in manager's checks. Kay Pulong Duterte naman,
14 March 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 24 April, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos. On 22 October 2012, nakatanggap si Pulong Duterte mula kay Sami Uy ng 9,703,609.39 pesos, all in manager's checks. Ang total na natanggap ni Pulong Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 38,814,437.65 pesos. On March 29, 2011, nakatanggap naman si Hanilet Abansenya mula kay Sami Uy ng 10,655,371.81 pesos. On 25 October 2011, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte ng 10,655,371.81 pesos mula kay Sami Uy. On 23 April 2012, nakatanggap muli si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.31 pesos. On October 22, 2012, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.81 pesos. On 10 April 2013, nakatanggap si Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula kay Sami Uy ng 10,655,373.81 pesos in manager's checks. Total na natanggap ni Hanilet Abansenya joint with Kitty Duterte mula sa drug lord na si Sami Uy ay 53,276,860.55 pesos. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sami Uy ay 181,653,487.36. Ang kopya ng summary ng mga transaksyon sa bangko na nagpapakita ng mga payout ng kilalang drug lord na si Sami Uy, kina Sara Duterte at sa mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay kalakip dito, ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex I. Si Sami Uy ay isang kilalang political contributor ni Rodrigo Duterte at kilalang kasama o kasosyo ni Mayang, ang dating economic advisor ni Rodrigo Duterte na siya na iniuugnay sa mga kontrobersyang Farmally at Pogo, gayon din sa bilyong-bilyong halaga ng mga iligal na droga na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo kung sa Porac, Pampanga. Ang kopya ng artikulo na sinaliksik at sinulat ni na Carol Ilagan at Malu Mangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism na may pamagat na 334 million from only 13 donors funded Duterte presidency ay nailathala noong ika-5 ng Disyembre 2016, kung saan naisiwalat na si Sami Uy ay kasama sa eksklusibong grupo ng political contributors ni Rodrigo Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex J. Bukod dito, ang mga larawan ni Sami Uy kasama si Rodrigo Duterte at o Sara Duterte ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annexes K-Series. Sina Michael Yang at Sami Uy ay parehang hayagang pinangalanan ni SPO4 Arturo Las Cañas na sangkot sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa lungsod ng Davao. Ang isang kopya ng video ng panayan ni SPO4 Arturo Las Cañas sa journalist na si Christian Esguerra sa programa sa YouTube ng huli na Facts First, kung saan isinalaysay ni Las Cañas ang pagkakasangkot ni Sami Uy sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratorio ng Shabu sa Davao City, na siyang na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex L. Dagdag pa rito, ang kopya ng video ng press conference ni SPO4 Las Cañas gamit ang Zoom na may petsang ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today, kung saan inilarawan ni Ginoong Las Cañas ang laboratorio ng Shabu na matatagpuan sa Dumoy, Davao City na may pagmamayari at pinamamahalaan ni Sami Uy, Michael Yang
at Rodrigo Duterte at na-download at nakasave sa USB ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex M. Gayun din, ang kopya ng video ng press conference ni SPO4 Las Cañas gamit ang Zoom na may petsa ika-31 ng Enero 2024 kasama si Aris Ilagan ng Pilipinas Today kung saan ibinunyag ni Gonoong Las Cañas ang isa pang laboratorio ng shabu na matatagpuan sa Green Heights Subdivision na magmamayari at pinamamahalaan din ni Sami Uy at Michael Yang, ganun din ang pagpaslang ng mga kawawang construction workers doon na na-download at nakasave na sa USB at kalakip dito ginawang bahagi nito bilang Annex N. Si Ginoong Las Cañas ay kusang loob na umaming isa siya sa mga pinuno ng Davao Death Squad at tinanggap bilang testigo ng International Criminal Court sa kasong may kinalaman sa extrajudicial killings laban kay Rodrigo Duterte. Kailanman ay hindi itinanggi ni Duterte ang mga paratang ni Ginoong Las Cañas na makailang beses na lumabas sa publiko. Sa kanyang 186 pahinang affidavit, ididetalye ni Ginoong Las Cañas ang papel ni Sami Uy sa Davao Death Squad at sa operasyon ng mga laboratorio ng Cebu sa lungsod ng Davao gaya ng mga sumusunod. Pahina 77. The several circumstantial events that raised my doubts and suspicions on Mayor Rodrigo Duterte's sincerity and honesty on his illegal drugs campaign because Michael Yang, sponsor and patron in Davao City, was Mr. Sami Uy, also a bosom friend of Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte. Pahina 112, it was Sami Uy who ordered Ben Laud to start the slaughter of the alleged suspects one by one, allegedly to extract confession. However, until the last one, no one among them confessed. According to Ben Laud, it was Mayor Duterte who ordered him and cleared the killing of the alleged suspected robbers through Bongo. Sa pahina 117, Ani Benaventura in a teasing manner described to me that Sami Uy is a gambling and shabu mafia in Davao City. Sa pahina 182, I say and declare and truthfully that the person of Mayor Rodrigo Duterte and his son Paulo Pulong Duterte are directly involved in the illegal drug trade in Davao City. Mayor Rodrigo Roa Duterte in partnership with Michael Yang and Sami Uy, and Pulong Duterte in partnership with Charlie Tan. Mayor Rodrigo Roa Duterte also had police enablers in Bato de la Rosa and Wilkins Villanueva in the illegal drug trade. Sami Uy has an import-export business in Davao City. He also owns a cockpit arena in Matina, Davao City. Sami Uy is Mr. Michael Yang's patron friend in Davao City. I know it also through Michael Yang's custom broker, Mr. Randy Usman, my friend and associate in smuggling activities in the port of Davao in year 2012. Also in the massacre of subdivision construction workers I discussed above, Sami Uy was a participant in the said murders in the Laud Quarry. The DDS group on orders of Mayor Rodrigo Duterte, quote-unquote, erased the workers because they informed the police about the existence of a lab in Green Heights subdivision which was owned by Michael Yang. Mayor Rodrigo Roa Duterte, Sami Uy, and Michael Yang are friends and close to each other. I saw them personally together in hotels in Davao City and in several occasions. Ang kopya ng 186 pahinang affidavit ni dating SPO4 Arturo Las Cañas, kabilang ang 3 pahina ng mga annex na nakalakip doon, ang video ni SPO4 Las Cañas habang isinasalaysay ang nilalaman ng kanyang affidavit at ang video ni Las Cañas habang nilalagdaan ang kanyang affidavit at pinapatunayan ang katotohanan nito na siyang mga kopyang isinumiti rin sa ICC bilang ebidensyang testimonyal para sa prosecution ay kalakip nito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang annexes O, O-1 at O-2. Ang mga transaksyong pinansyal ni Sara Duterte at mga malapit na miyembro ng kanyang pamilya na naugnay kay Sami Uy at mga tinukoy na mga personalidad na sangkot sa droga ay lubhang nakakabahala. Hindi lamang ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kundi malinaw din na naglalagay sa malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Republika. Kaya naniniwala ako na dapat lamang panagutin siya at litisin sa pamamagitan ng impeachment. Bahagi ng nabanggit na yaman ni Sara Duterte ay maliwanag na makikita na galing sa payouts ng kilalang drug lord na si Sami Uy na pumapasok sa kanyang bank accounts at inilihim niya sa kanyang salin mulang 2007 at 2013 at sa taong 2016. Ang pagkabigo ni Sara Duterte na ideklara ang kanyang kabuang yaman ay sinaliksik at inireport nila Florin Simon
at malumangahas ng Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, sa kanilang ulat na may pamagat, Duterte, Sara, Paulo, Mark Big Spikes in Wealth, Cash while in public office, na nailathala noong ika-4 ng Abril 2019, siyang kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex P. Alinsunod sa mga nabanggit na mahalagang impormasyon, isa ako sa mga nagreklamo at nagsampa ng isang verified complaint laban kay Sara Duterte sa Office of the Ombudsman noong ika-21 ng Enero 2026 dahil sa kanyang malinaw na pagkakasangkot sa money laundering at pagkakaroon ng ill-gotten wealth, hindi maipaliwanag at natatagong yaman o suhol na nagkakahalaga ng daang-daang milyong piso na maliwanag na hayagang paglabag sa saligang batas at sa mga umiiral na batas. Ang kopya ng verified na may petsang ika-21 ng Enero 2026 ay kalakip dito at ginawang bahagi ng salaysay na ito bilang Annex Q. Sa kabuuan, sa aking pananaw, lumalabas na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya na sina Rodrigo Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, Hanilet Abansenya at Kitty Duterte ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Sa aking paniniwala, ang lahat ng ito ay pasok sa impeachable offenses na betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes na nakasaad sa ating saligang batas. Ang sinumpang salaysay na ito ay aking kusang loob na isinagawa ng walang naguudyok o panakot bilang patotoo sa lahat ng nabanggit at nakasulat dito bilang aking personal na testimonya sa impeachment hearing ng House Committee on Justice sa kasong impeachment laban kay